Ako pala si Second Lieutenant Roberto Iramis, Class 102-89 Ranger. Ikwento ko lang yung aking karanasan nung I was newly graduated noong 1992. Yung buong kumpanya namin na doon deploy doon sa Ulo. 1 week pa lang kami doon. Muna kami doon sa Kasalamatan Village, temporarily deployed kami doon. Yung command post naman ng Charlie Company, 51st IB, Infantry, Philippine Army. Yung time na yun is hindi pa masyado yung Abu Sayyaf. Yata, minili pa yata yung yung time na yun. 1992 eh. So, yung mga 1 week na kami doon sa area, namin sa monitor namin sa mga isto namin na i-welcome daw kami doon sa area na yun. Ganun ba? Ganun sila katindi? Ganun sila katindi. Although, yun naman ang trabaho natin talaga. Siyempre, monitor tayo sa paligiran natin. At ganun pa rin yung relationship natin doon sa simo pa rin tayo doon sa kapaligiran. Marami tayong mga kaibigan. Yung parang talaga yung impormasyon na i-welcome kami dahil sa yung isang pasugalan doon na nahinto ng CEO ko na si Captain Otamias noon. Siya yung CEO ko. Siyempre, hindi natin maano yun yung isang mga ganon na bawal yung mga ganon sa gambling scala within AWAR niya. So, napuntahan namin yung tagapasugal doon sa area na yun, yung patakbi, yung away ng manok na walang tari. So, we're there. Yung una-una, nanood pa kami doon. Pinagsabihan namin yung doon, nagdadala ng sugal. So, yun nga, hinihinto naman, pero nagsabi, okay lang, sir, pero parang may banta sila din sa amin. Parang i-respect ba? Ganun. Kasi yung mga provincial guard, yung mga nagsusugal doon, mga iskalawag pulis yata yung mga nandoon. So, yung time, one night, isang gabi, yung time na yun, mga 2:00, madaling araw, sinurprise kami. Sa kampo? Sa kampo. Although bago kami sa area na yun, nakagawa na kami ng may mga wire defense na kami doon na tsaka yung nakagawa na rin kami ng kunting paksol kasi alam naman natin yung doon, yung area talaga eh. Nagka-tent lang kami. Yung tent namin, yung supply namin is ayun ang sinecure namin una kasi yung mga bahala yun. Namin yun nung pagdating namin doon. Yung mortar na ili-out na yung mortar. Kaya yun ang isa sa depensa namin na yung time na yun. At yung ginising tayo ng putok, doon na yung gwardiya namin noong time na yun, di ko makalimutan si Corporal Natividad, kabats ko rin yun. Yung sa dalawang gwardiya man yun. Yun sa exit 1 at saka yung entrance. Yung si entrance, yung taga-Liloy na retired na rin ngayon. Na one time yung kabats ko dito sa pero sa sinuwerte pa rin dahil tumagos yung bala dito sa hindi nasagi yung heart niya. Buhay siya? Buhay siya. Retired na rin nga sa kabasalan ngayon. So yun ang doon. At saka yung si Jamasali, yung namin, iswa namin noon, Muslim din. At saka si Jaljalis, Muslim din, natamaan sa kamay.
Tsaka yung si Jamasali sa binti. Dalawang Muslim, isang Christian yung na ano doon, na wiya sila doon. Haras na. Haras talaga yun. Welcome nga eh. Daming putok. Basta yung sa kuan binaril si Natividad ay kuan lang, mga isang di pa lang siguro sa gilid ko eh. Yung tent ko na ano, butas-butas yan, parang ano na, naging moskitero yung ano ko. Yung punso ko na ginawa kong atip, yung ano talaga natin as ano talaga soldier. Nag-spirit ka lang. Parang nag-operate tayo. Hindi, duyan man yung nag-operate tayo. Yung minsan, doon naman tayo, higa naman tayo, may punso. Yung gawa-gawa ng, ano ba, tint talaga, nakatint na yung ano. Anong reaction niya doon? Nung bullying pa ito? Actually, yung kuwan ko, kasi siyempre, fresh graduate na rin ako noon, kasi graduate ako ng 1991, 92, na ano pa sa isip ko, yung alertness talaga, tsaka yung, siyempre, parang tulog manok lang yung time na yun, kasi alam ko man yung hulo, kasi kinuwento na ng mga kasama natin na, kasi yung time na yun, is second time ko yung bumalik ng hulo. I was dispatched during my, during my training, doon ako napunta doon sa 85 kami January dumating sa hulo. Kasi nag-training ako June 1, 84 ako eh. After training, second class training na. Extended to second class. Napunta kami ng hulo. Doon kami sa first division under. Nasa hulo pa yung first division ng time na yun. So, by that time, putukan na. Na-surprise kami. Lalo na ako kasi galing akong tulog. Tapos naman akong nag-duty. Ito 10 yata yung time ng duty ko noon eh. Tsaka yung 12 to 2 yata yung galitaan ng parang alauna yata or in between ng alas 2 doon sila nagharas sa amin. Nag-attack siya sa amin. Una, tinarget nila yung gwardiya. Using, yung kabats ko kasi, talagang ano rin ba sa paggwardya. Pero, mali talaga yung gagamit ka ng flashlight. Hindi ko rin magpasibihan kasi, kabats kami. Tapos, Jing, gamit ng flashlight. Ganun ang style ng natin eh. Mga kasamahan natin, gagamit ng flashlight. So, natarget siya. Nakita siya talaga, natarget siya. Kasi, nung rubing na, wala pa naman kaming post na, permanent post talaga. Rubing yung namin, yung gwardiya. Yun sa entrance. Nandun yung entrance. Tumakbo nga yung nasa entrance, yung putukan pumunta sa gitna. Tapos nagising yung makasama namin. Siyempre, alert kami. Kasi may mga info na nga. Drop na kagad. Nakalimutan ko. Ano yung sarili ko nung time na yun na nawakan ko yung baril ko, nag-roll ako. Pag-roll ko doon, pumunta ako sa may puno ng niyog. Andun pala yung kalaban doon sa bandang likuran ko. Naka-drop ako doon sa niyog. Basta yung walang isang dagkal galing sa ulo ko. Galing sa ano ko. Yung pagka-baril sa akin din sa ulo. Tumama doon sa puno ng niyog. 3 bala. Kasi kinamugaan nireview ko yung tinignan ko yung nireview ko yung dinaanan namin. Hanggang parang sinibak ng palakol yung doon sa puno ng niyog. Importin yata yung baril na yun, yung binanat sa akin. Tumalon ako doon sa may butas na may paksol din kami na, hindi yun, basurahan yun. Kaya nasugat yung tuhod ko dito sa tuhod ko. Ito lang ang experience ko na hindi ko makalimut-limutan kasi naundid ako eh. Pero nung time na iibaksa na kami sa Wismincom, o Southcom pa noon, may Southcom branch man noon sa Hulo, hindi ako sumama. Sabi ko, bote lang ito, hindi ito nasugat ang baril. Bote lang ito. May mga putok din ng na mga M203. Naputok ang mabuti na lang at
Doon sa niyog na lang nasangga yung mga dahon ng niyog, puputok pala yung ano na yan, Bala. bala ng M2 eh. Hindi na dumiretso sa amin. Kung dumiretso doon sa amin, sapul kami naumpukan kami doon sa ano eh. May mga pakso na ginawa namin eh. Ako yung time na yon, naano ako doon sa kwan, dala ko yung baril ko. Tapos, automatic, responsive tayo sa kalaban natin. Pero yung kabas ko, hinila na namin. Sinipti na namin. Pero yung baril niya, nahublog talaga doon sa ano. Naubusan man ng bala yung baril niya. Kinuha ng kalaban, pinitik pag uli sa kanya. Buti na wala ng bala. Nakuha na yung baril. Nakuha na ng kalaban. Split of seconds na rin attack ng kalaban eh. Ay, hindi sila nagtagal. Hindi sila nagtagal. Parang ano lang yung ano lang pabula. Pagkuha na talaga ng gwardiya eh, yun binantayan nila eh. Alam mo naman sa ulo. Minsan nga atake yun, barong lang dala. Itak. Ganun ba? Tagain ka lang ng kung patulog-tulog ang gwardiya. So, yung time na yun, dahil second time na namin bumalik doon, nakasanayan na namin yung mga kaugalian doon na hindi talaga tayo magkumpiyansa. 3 yung wounded namin doon, yung time na yun. Tsaka yung, hindi pa si Pinyol yung Master Sergeant Pinyol ang First Sergeant namin yun. Dito rin sana yun, isa rin yun sa kasama natin dito. Yung time na yun, papasis na sana kami. Eh na ano man, naudot nga dahil sa, yun nga, may info na na bisitahin kami. Hinintay namin yun. Talaga, hindi namin, kaya nano rin kami. Hindi namin in-ignore yung mga ganun na, kasi even though, kung tingnan mo yung area, hindi ka anuhin doon. That's kasi, ano lang, mga villagers doon, nandun lang. Nasa likod lang kami ng villagers. Ng mga village doon. Kabahayan na. Kahit yung mga malindayin mo, Hindi natin will not ignore kasi pag ano talaga tayo mga info na yan, dapat ano natin talaga, istadihan natin, ano natin, considering that they will attack us in any opportune time. Ganun talaga yun. Kaya iniisip namin yun, mahalaga talaga, ingat talaga tayo. So, baga, napay nyo talaga. hinintay daw talaga namin. Araw-araw, may mag-marketing man sa amin, pero mga ilan-ilan lang punta doon kasi hindi natin alam yung ano noon. Kasi nagbitaw ng salita ngayong pasugalan doon. So, saka yung mga ano doon, mga mga civilian doon na ano namin, nagbigay rin ng doon. Parang naano sila doon sa parang makita mo sa mukha nila na parang may mangyayari soon talaga. Yung time na yun. Kailan yung naging wounded sa inyo, Minister? 3 yung naging wounded namin. Yung isa lang ang fatal na kasama namin. Nakala ko nga yung guardian na si Corporal Natividad. Para kaming corporal yung time na yun. Kasi ang... Implied casualty talaga yung gagawing mangyayari doon. Kaya lang na namin na hindi nila ma-expect na nakapaksol na pala kami. Maraming bala ang pinutok sa amin, mga M23. Pero tumawag kami sa brigade. Pinadala kaagad yung EPC. Kaya doon siya tumakbo. Isa yung sa tinakbuhan nila, yung EPC. Yung EPC na. Sumisigaw pag during the attack. Yung during the attack, tahimik sila kasi tahimik lang sila yung time na yun. Walang sigaw na pero ang estimated namin yun is hindi lang sila bababa sa 10. Yun lang strength nila. Parang ang gusto nila lang yung time na yun, inflict casualty lang talaga or wala naman silang iniisip siguro na kaya lang yung gwardiya namin na nadikitan. Nakuha talaga. Nakuha yung M16. Yun lang isa yung M16 nakuha sa amin. Kasi yung kawas ko yung time na yun, pagputukan na, mabilis eh. Pagputukan, pinutukan siya kagad sa, sa dibdib eh. Fatal talaga siya eh, baliktad siya. Baliktad niya, hawak pa niya yung baril. Nakaputok pa siya. Trumpet. Naka-turn pa siya, pero
naubusan na siya ng bala. Yung time na yun. Kasi hindi naman niya makita yung kalaban kasi Anong oras? na tamaan na siya. Hindi mo na makita yung kalaban. Kasi gabi nga eh. Gabi. Madilim. So, Saka, inisip niya rin pagka may mag-suicide eh. ganun, parang ganun na estima. So, hold line kami doon sa mga ginawa naming temporary, doon. Namin sa, ginawa namin doon. Temporary barricade doon. Kasi, lumipat man kami. After the, yung nangyari doon, nag-proceed na kami doon sa ginawang CP talaga namin. Yung time na yun. So, yun lang ang experience ko. Yun yung Hindi ko makalimutan. Hanggang ngayon kasi parang pinilakol yung puno ng iyog, yung pagka-umagaan, tinignan namin yung mga tama ng bala ng kalaban. Posisyon ng kalaban. Hanggang doon. grabe din yung mga alam na nga nila. Ihaharas ka mo. Yun lang na ko talaga na hindi ko makalimutan. Hanggang minsan sa pagtulog, maalaala ko pa yun. Hindi talaga ako buhayin doon sa bala na dumapo sana doon sa uluhan ko eh. Isa ka lang, mensahe na lang. Kung may message ka sa aking mga kamataan, mga nag-aaral, mga mensahe. Paalala lang sa mga young blood, young soldier natin na mga kasamahan. Lagi lang tayo mag-iingat sa mission natin kasi ito kasama na ito sa natin. Pag-iingat at pangalawa, pagdasal natin at pangatlo ang Panginoon natin. Yan lang ang masabi ko. Sa mga gusto maglingkod. Sa mga gusto maglingkod sa bayan, yun lang ang masabi ko. Dublehin pa natin ang pag-iingat natin at para Kung mga gusto magsundalo. yung mga gusto magsundalo pala una natin yung sarili natin sa physical natin fitness natin na kailangan natin laging healthy tayo. Saka mayroon naman tayo mga na dyan na kung saan may mga exam ng mga sa ABSAT natin na kailangan talaga na ipasa natin, mag-review tayo. Upang sa ganun, gusto nating manilbihan sa bayan, ayusin natin hanggang makapag-retire tayo. Yan lang sa akin, kasamahan. So,